Ang mga pasyente ngayon, ayaw na nga umiinom ng gamot kasi alam nila ang dami kasing side effect. Sobrang sakit talaga, hindi ka makapagkilos. Minom ka ng paracetamol, pwede ka ma-emergency. Good day mga kababayan! Nandito na naman tayo sa isang episode ng Medico.ph, and kung mapapansin nyo, sa mga past episodes natin, puro mga sakit ng katawan yung pinag-uusapan natin. Sakit sa leeg, sakit sa balikat, sa bewang, sa tadyang, sa tuhod, sa ankle, lahat. Kasi nga, yan ang specialty ng ating medical director na si Dr. Anthony So, who is physical therapy and rehab doctor. Pero, maliban sa mga sakit, ang lagi rin na pag-uusapan dito sa channel natin ay yung mga gamot, di ba ho? Pero, kung iisipin nyo, pagdating sa gamot, meron dalawang klaseng Pilipino. Yung Pilipino na ayaw uminom ng gamot, usually parang yung mga tatay at mga tito natin yung mga yan Yung mga matatanda na ayaw sa gastos or ayaw talagang uminom ng gamot, baka ayaw lang yung lasa. And then, meron naman mga tao na grabing makainom ng gamot. Na pag binigyan sila ng gamot, lahat ng posibleng pwede nilang lulunukin nila. Pero, sa mga past episodes natin, kung matatandaan nyo, na may mention ni Dr. So na medyo hinay-hinay lang tayo dito sa mga gamot na to. Dahil hindi lahat ng gamot ay 100% safe, and as a matter of fact, some can have side effects. So, in this episode, what we wanted to discuss is ano ba yung mga general na klase ng mga gamot. Hindi natin iisa-isa yung mga brand name tsaka yung mga generic name Titignan natin yung mga pagkakagrupo-grupo nila according to type. And then, bibigyan tayo ng kaalaman ni Dr. So about sa mga effects nito na nakakatulong sa pains natin. Pero, mas mahalaga dyan yung mga side effects para alam natin kung safe pa to or dapat hinay-hinay lang tayo. So, Doc, after that long intro, pag sa mga sakit ng katawan, ano ho ba yung mga klase ng mga pain medication na usually pine-prescribe ng mga physician katulad ninyo? Ang pinakamadali, yung mga ibuprofen, yung mga diclofenac, naproxen, yun ay non-steroidal anti-inflammatory. Hindi siya steroid, pero nagpapatanggal ng maga. That's one. Number two, syempre, pag-usapan natin yung steroids. Steroids kasi, yan ang pagbigay mo, nagtatanggal ng pamamagayan. Pag natanggal pamamaga, nababawasan ang sakit. Then, paracetamol, acetaminophen, magpapatanggal ng sakit, kaso sobrang konting pagtatanggal ng pamamaga. Then, meron tayong tramadol, yung mga opioids derivative, na nagpapatanggal ng sakit, pero mas mababa ang side effects. Tinatamaan kasi niya yung central nervous system or utak natin, sa spinal cord natin, na para hindi maramdaman ang sakit. Panglima, dahil masakit ang muscles natin, nagko-contract, nagkakaroon ng muscle spasm, binibigyan natin ng muscle relaxant. So yun, nakaka-control ng pain din yun. And meron ding mga anti-seizure medication. Pag binigay mo, kahit na wala siyang convulsion, yung mga ugat niya kasi masakit, kinukonvulsion, pag inom mo, nakakabuti sa kanyang sakit. Okay. So, from what you said, Doc, bilang isang layman, ang pagkakaintindi ko, parang ang ginagawa po ng pain medication natin, unang-una, yung pag-iis ng pamamaga. Dahil yun yung masakit, diba? Yung inflammation sa katawan natin. And pangalawa, kung hindi man ganon, yung mga parang nag-mute ng pain, kumbaga yung nadidisrupt yung pagsasend ng signal ng pain sa utak. And then, yung huli nyong na-mention, yung pag kinukumbulsyon. Paano pa nangyayari sa nerves ng Doc? Para bang nanginginig yung mga nerves natin? Ganon? Nagpa-fire siya ng signal. Nagpa-fire ng signal. So, para kumbaga mag-relax ng konti yung nerve natin, hindi mag-convulse. Yun, hindi mo siya magpa-fire. Yung medication ang binibigay natin. So, Doc, sa bawat isa sa mga ito na pwedeng i-prescribe sa atin, ano po ba yung mga potential side effects na pwede nating asahan? Okay. Salamat din sa medical information ng mga vloggers and or yung mga doctors at mga information. Ang mga pasyente ngayon, ayaw na nga umiinom ng gamot kasi alam nila ang dami kasing side effect. So, very thankful ako. Pero syempre, minsan sobrang grabe yung sakit kaya kailangan namin magbigay. Pero usually, binibigay ko 1 week lang para mabawasan ang sakit. Okay? Now, punta tayo sa steroid muna, yung pinakauna steroid. Ang steroid kasi, ang ginagawa niya, nag-a-attach siya yung mga inflammatory site. So, ang ginagawa niya, imagine mo, masakit tumaga. Okay? Bakit namamaga? Dahil sa mga cells natin pupunta dyan, tapos to nagsisecrete ng mga inflammatory material. So, ginagawa pag imigay ng gamot na steroid, sasabihin niya sa mga cells na yun, oy, hinay-hinay ka lang. Huwag ka mag-secrete. Hindi na mamaga. Okay. So, liliit ho yung pamamaga. Yes, that's number one. Kaso lang, maraming ang side effect. Number one, yung immune system, pag iniuminom ka ng steroid, bababa. Bakit? Kasi yung mga cells na mga bad cells, diba? Mga virus, bacteria, ang ginagawa kasi ng mga immune cells natin, pupunta at aatakihin niya ang mga bad cells, tapos magsisecrete siya ng mga chemicals para mamatay. Ngayon, ininom mo steroid, naalala mo yung rheumatoid arthritis, autoimmune. Kasi ang autoimmune,
yung body natin, kinakain yung Sarili sarili natin. Oho. So, ang nangyayari, pag uminom ka ng steroid, pipigilin niya yung cell natin mag-secrete sa ating joint para mabawasan ang pamamaga. Kaso lang, yung virus, mga bakterya, hindi na rin nila nabibigyan ng secretion sa acid para mamatay. So, yung immune system natin babuta. Mas madali kang kapitan ho ng sakit. Yes, that's number one. Kaya nga pagka merong, pag may liver transplant, Oo. so ayaw natin kasing, kinuha ko yung liver ng iba. Pinasok sa'yo. O yung liver ng iba, hindi kilala ng katawan natin. Correct. So, aawayin ng katawan natin yung liver na yun. Pag uminom ka ng steroid, para hindi awayin yung liver na pinasok, para dahan-dahang makilala. Ngayon, binigyan mo ng probiotic, yung good bacteria. Ako, lagot. Mababang immune system, dumami yung bacteria, magkakaroon ng infection sa katawan. So probiotic, may mga pagkain hong probiotic. Totoo. Minsan, yung Yakult, probiotic ito, di ba? So ingat-ingat lang, may nagbigay, nagkaroon infection. Kasi good bacteria nga, kaso may steroid siya. Good bacteria siya kasi yung katawan natin kayang i-control. Ngayon, wala nang nagko-control, dumami siya. Sa buto kasi, ang steroid, may osteoblast, may osteoclast. Ang osteoblast builder, naglalagay siya ng calcium sa buto. Ang osteoclast, kinukuha niya para mag-renovate. Hindi lang kasi build ng build Siyempre, kailangan sisirain mo konti bago mag-build, sirain konti yun. Normally, dapat normal pareho lang. Pero pag tumatanda na, yung kulang ng estrogen, ang nangyayari, yung osteoblast, kumukonti, yung osteoclast mas marami, kaya nagkaka-osteoporosis. Kaya rumurupok ko. Yun. Ngayon, ginagawa ng steroids, pinapadami niya yung osteoclast, pinapakonti rin niya yung osteoblast, kaya nga rumurupok ang buto natin kahit bata pa tayo kasi sa kakainom ng steroids. Ang rheumatoid arthritis, sobrang sakit talaga, hindi ka makapag-kilos, wala kang gagawin kundi nakaganon ka lang. So, kailangan talagang bibigyan ka ng steroid para kumilos ka, para makapagtrabaho ka. Yan nga lang, yung buto mo naman. Tapos, sisikmurahin ka, nagiging acidic ang tiyan mo. Tapos, siya, tumataas ang sugar mo, tumataas ang fat, tapos binabawasan niya yung protein. Kailangan ng katawan to. So, pumapayat siya, pero tumataba. Tapos, nagpaparetain siya ng sodium, kaya nga tumataas ang blood pressure. Yun, yung sugar nga, lalong tumataas. Pag hindi, nagiging diabetic ka. Kaya nga ayaw natin magbigay ng steroid na matagal. Kaso, minsan kailangan. So, kaya pala, pag may steroid to, matagal na siguro ang 2 weeks na tinetake, no? Yes, pero may mga iba, 50 years. 50 years? Yes. Dahil kailangan ho talaga. Yes. So, Kahit ang buntis siya, binibigay pa rin. grabe, no? Grabe talaga, ang sakit no. Ang internal organs ho ba tinatamaan ng steroids? Yes, so dahil nga mataas ang sugar mo, yun, affected lahat, pati yung adrenals mo, affected. Okay. Paano ho yung mga na-mention nyo, ang steroids, linalabanan yung inflammation, yung pamamaga? Paano naman po yung mga na-mention yung non-steroidal? So, hindi sila steroid, pero nilalabanan pa rin yung pamamaga. Ito po ba mas safe kesa sa steroids? Relatively mas safe kaya nga non-steroidal. Ang ginagawa niya kasi ganito. Nakita ng scientist, may cyclooxygenase pathway. Sorry medyo mahirap pero bigyan natin COX, okay? Cyclooxygenase pathway. From amino acid, daming process yan. Lalabas prostaglandin. Ano yung prostaglandin? Ang prostaglandin kasi, nakikita yan sa pamamaga. Okay? So, sabi ng scientist, teka nga lang, ito, para maging ganito, ang gawin ko, sisirain ko yung pathway. Pag sinira ko yung pathway, hindi na lalabas yung prostaglandin. Okay. O di okay nga. So, yun ang COX-1 inhibitor. Cyclooxygenase number 1 inhibitor. So, yung prostaglandin ngayon, may prostaglandin dito. Pag uminom ako, mawala yung prostaglandin, mawala yung pamamaga. Pero, ang problema doon is yung prostaglandin sa sakit, pangit. Pero, may benefit pala yung prostaglandin. Number 1, sa kidney natin. Kasi ang prostaglandin, nagpapa-dilate ng mga blood vessel. So, pagka-dilate ng blood vessel, maganda ang kidney natin. Kung wala yung prostaglandin, kung uminom ng gamot, lilit yung blood vessels natin, masisira ang kidneys. Hala. Yun pa sa number 1. Number 2, sa sikmura natin, ang prostaglandin, nag-i-increase ng yung protective mucosal secretion. Protection yan. Kahit na acidic yan, kahit na less than pH 3, no? Protected sa mucus. Yun ang trabaho ng prostaglandin. Tapos, sinasabi niya sa tiyan, huwag kang maglabas ng hydrochloric acid na mas marami. Di maganda yun. Ngayon, pag uminom ka ng gamot na anti-prostaglandin, di acidic ka ngayon. O, sisikmurahin ka. Yes. Pangatlo, sa platelet, di ba? Ang platelet, normally, nag-aggregate yan para pag ginanong ko, ako, bisugat, pupunta yung platelet para pagsara. That's kasamang prostaglandin. Ngayon, kung walang prostaglandin, hindi magdidikit-dikit yan, duduguin ka. Yan nga, mga doktor, pag uminom ka ng ibuprofen, i-stop natin kayo for mga 3 days para mawala na sa sistema yung ibuprofen para tayo mag-opera. Kasi kung pag-opera tayo, tuloy-tuloy yung dugo mo. Ngayon, 1990s, okay? Nang-invento sila. Kasi napansin pa
pala nila yung COX-1 nga sa buong katawan. Sa tiyan, sa platelet, sa kidney, tsaka sa joints, yung mga masakit. Meron palang COX-2. Okay. Yung COX-2, naggagawa ng prostaglandin, pero sa kirot lang. Sa COX-2, konti lang siya sa kidney. So, yun ang binibigay ngayon. Yun Mas safe. lumabas, oo. Celecoxib, yun, narinig din nyo. Celecoxib, Etoricoxib, yun ang binibigay para titirahin lang niya dito, mas safe sa kidney. Hindi niya pinapakilaman yung kidney, konti lang eh. O, yun ang lumabas. Ngayon, yun, napagkaralan namin. O, pwede ka na magbigay ng anti-inflammatory for 1 year. O, so, ginawa sa Amerika, ginawang candy. Araw-araw ininom. Oo, araw-araw ininom yun, Celecoxib. After that, napansin pala nila, sa kay Etoricoxib, nagkaroon ng heart attack sa mga barado-barado. So, wala talaga 100% ka-safe, no, Doc? Meron at meron tatama, no? Ano pa yung mga ibang common na piniprescribe, Doc, na dapat medyo hinay-hinay lang tayo among the other classes? Yung mga opiates, kasi lagi na rin naririnig, di ba? Yung mga meron silang opioid epidemic sa Amerika daw, na yung mga pain reliever na yan, painkiller, minsan na-addict ang mga tao, nasisira ang buhay. Sa Pilipinas, ho ba? Buti hindi tayo nagkakaganyan, number 1. At number 2, madalas nan po bang i-prescribe dito yan? Kasi yung mga opioid derivative, nahihirapan kaming doktor. Kasi kailangan pa kaming mag-apply ng separate license. Yung reseta nun, kailangan bilik pa. Kasi talagang parang hindi tayo magreseta na magreseta eh. Kahit sa kamag-anak mo, binibili mo talaga yun. Nare-record yun eh. So triple yan or quadruple paper yan, lipapas ka sa dito. Sa sobrang ganun, pati ako, hindi ako nagre-reseta ng mga ganung gamot. Hindi na worth it, no? Hindi na worth it. Tsaka sakit sa ulo, babalik lang, pareseta. Ako, hindi kinokondon mo yung behavior niya. Oo. So, mangyayari, pinapapunta namin sa anesthesiology. Sila yung nagbuibili rin. Kahit sila pwede maging lisensyento eh. Pero ngayon, blessing, meron tayong tramadol. Parang opioid din siya. Yun, pwede ka mag-reseta. Yun, tatamaan naman niya yung central nervous system at spinal cord para hindi mo maramdaman ang sakit. Anong side effect nito ang tramadol? Okay, ang side effect ng tramadol, number 1, nahihilo ka. Di masarap kasi matutulog ka na lang. Minsan, pag napadami, mahilo ka, kung drive ka, delikado. O pag matanda na, parang uminom ka ng alak, matutumba, nagkaka-fracture. Sa buwan. Number 2, constipation. Ngayon, may slip disc ka sa likod, sakit-sakit. Tapos, Iiri ka. Iiri ka. Ako lalo sa sakit. Yun ang problema. Yung tramadol, hindi naman based sa study to, anecdotal lang sa akin. Effective siya, in fairness. Kasi alam ni Dr. So ito, siya yung doctor ko nung nagka-slip disc ako. Matindi-tindi yung sciatica na, kumbaga from the back, bumabato yung shooting pain hanggang sa right leg ko na hindi na ako makatulog. Yung tramadol, yung pinaka naging hiyang ako. Yung mga ibang prescribe, hindi gano yung mga pregabalin. Yung tramadol naging hiyang ako, pero napansin ko sa sarili ko, parang na-addict na ako. Yung parang after kong tinig ng 1 week, sa sobrang ganda ng epekto, hindi pa man sumasakit, Doc, naiisip ko na, ganitong oras na, kailangan ko nang i-take para hindi na feeling ko first sign na ng addiction yun Kaya kahit ayaw ni Doc nung una na magpa-opera ako, sabi ko, magpapa-opera ba ako o magiging addict ako sa painkiller? Magpa-opera na lang ako. So, well, kayo yun. Kanya-kanyang decision yan. Pero kasi ako nun, kakapanood ko lang nung series sa Netflix, yung Painkiller. Kung di nyo pa napanood, panoorin nyo. Magandang series siya tungkol sa opiate addiction. Doon nyo rin makikita kung minsan, yung mga big pharma, medyo may dark side din. Basta, panoorin nyo na lang. Syempre, opinion nyo ng mga filmmaker. Ayoko naman ma-discourage kayo. Doc, eto, last na, sinasabi nila, meron mga, di natin may mentionin yung brand. Ayaw naman nating magalit sila sa atin, pero sasabihin, super safe na pain reliever to. Safe po ba talaga? Ang paracetamol, hindi siya tumatama sa kidney. Konti lang. Pag marami na, tsaka magkakaproblema ka sa kidney. Pero tinatama niya yung liver. I see. So, ito sa mga manginginom. Ang alcohol, tinatama ng liver. Atay. Then, kung masakit ang ulo mo, minom ka ng paracetamol. Pwede ka ma-emergency. Ay, ganun. Yes. Huwag mong paghaluin ng paracetamol Papahaluin. at inom. Yeah. Ang liver po ang tatamaan. Tatama ng liver. Anong mangyayari sa liver at anong senyales na medyo kailangan mong pumunta sa ospital? Syempre, may alcohol ka, tulog ka rin. Pag may liver problem ka, patutulog ka rin. Isa-isang makita talagang napatagal ang pagtutulog. Tapos medyo yung drowsy nga, tapos magdidilaw-dilaw ka. Yun. Yung pagdidilaw, surefire na sign yan ng problem sa liver. Okay. So, ayun, napakarami ng mga posibleng side effects nito, some worse than the others. Speaking of which, yung some worse than the others, kung i-rank nyo itong mga to sa medyo pinaka-hinay-hinay lang tayo sa pwedeng medyo, hindi naman regular na i-take, pero siya yung pinaka-harmless at tatamaan ka lang kung grabe na yung pagte-take mo. Paano nyo po ba i-rank itong mga to, Doc? Sa akin, gagawin ko, number 1, siyempre yung
pregabalin, yung anti-seizure medication. Kasi yung anti-seizure medication, pang maintenance yun ng for 20 years, 30 years sa mga pasyenteng nagkukonvulsyon. So, yun ang bibigay ko. Tapos, yung tramadol, pwede rin. Okay. Tapos, yung paracetamol, isa na rin. Ang gagawin ko, iiba-ibahin ko sila. Kasi minsan, kung pregabalin, sa huli, masasanay na siya eh. Nag-build na ng tolerance yung katawan ninyo. Nililipat-lipat ko. Tapos yung side effect ng isa, mas konti kapag nilipat mo sa iba. So, iba-iba yung side effects. Oo. Actually, anecdotally lang, kasi mahilig akong manood ng wrestling. Makikita mo yung mga wrestler na noong 90s, 2000s na nag-retire na ngayon, marami sa kanila medyo nagka-problema sa painkiller addiction. Usually daw ang nangyayari, kakatake ng painkillers, nagbibuild ng tolerance yung katawan na dati, 2 tableta, okay ka na. Ngayon, 3 na, 4 na. Kung naalala nyo yung wrestler si Kurt Angle, dati siyang Olympic wrestler, tapos di ba nag-WWE yan. Sinasabi niya sa documentaries niya sa YouTube, marami yan na minsan umaabot na siyang 15-30 pills a day yung iniinom niya. Swerte lang siya, maganda yung genetics niya siguro, Doc. Hindi yung kidneys at Pero kasi super athlete yan mga yan. Hindi naman tayo super athlete para gawin yung ginawa niya. So, ayun, hinay-hinay lang tayo sa mga ganyan. So, you're saying na bago mag-build up ng tolerance, palit muna and then i-rotate natin yung mga medyo safe. Syempre, ang pain management hindi lang naman sa gamot na dadaan yan. Minsan, you have to address the root cause. Like, sabi ni Doc, maraming mga pains sa katawan nangyayari dahil sa excess weight. Di pa, Doc? Minsan naman, nadadaan natin sa physical therapy. So, Yes. would you like to talk about these things, Doc? Yeah. So, pwede ring daanan sa physical therapy, warm, cold, kuryente, yung TENS, at madami pa ngayon. May laser na ngayon, meron pang shockwave, TRT, ang dami sobra ngayon. So, pwede tayo mag-try ng therapy para mabawasan lang yung pain, para mabawasan konti yung gamot. Okay, sige. Yun, napakarami. And wag lagi ang first resort natin yung ipapasok mo sa bibig mo at iinumin mo. Marami pang pwedeng gawin externally na hindi makaka-apekto sa ibang parte ng katawan natin. And syempre, yung sarili nating habits, yung pagkain natin, asukal na marami, tsaka yung asin na marami, alam naman natin, nakaka-inflame. So, Tama yun. bawasan natin. Yes. Yes. In another video, medyo pag-uusapan natin yan. Pati yung mga topical na mga pain reliever, I think that deserves its own video, Doc. Yes. Usapan natin later. And of course, consult a doctor kung pwedeng physical therapy. So, yun. Syempre, shameless plug kay Doc. So, marami siyang clinics dito sa San Fernando at sa Angeles City. Alam nyo naman yung mga yan. Sa Mother Teresa of Calcutta, AUF. Saan po ba, Doc? Yun, yung dalawang yun. Okay na. Yes, coach. Tawagan nyo lang sila for the schedules. Anyway, this has been Glendy Maandal, the Managing Director of Medico.ph, and Dr. Anthony So, our Medical Director, saying stay safe, stay healthy, hopefully pain-free, and we'll see you sa next video. Bye-bye!